Sige, laglag kong laglag kuya. Yan, laglag kong. Tingnan mo mga idol. Nandito tayo. Tira ni Mrs. Easy Rider yung yung easy ride ko. Ikaw nga'y bagong gising pa lang ako. Niyaya mo na ako dito. May muta-muta pa. Oh no ko, ako po yung naggaya. I love gazebo. Sarap din pala paminsan-minsan yung ginagawa yung mga ganitong bagay. Bukod sa pinagpapawisan ka ng matindi, nawawala pa yung mga acid sa katawan mo, lumalabas lahat. Bulacan, Bulacan, Bulacan. Ito, may iwas-iwas na naman tayo sa napakagandang kalsada. Alright, siguro hanggang Pampanga to, malamang ganito to. Kung hindi lang tayo mapapalayo ng daan, ako, dun sana ako iikot sa part ng San Miguel. Yes. Okay, nandito na tayo sa Bukawi mga idol. Isang magandang hapon sa inyong lahat. At ngayon ay gagawin tayong isang adventure na hindi pa namin nararanasan gawin ni Mrs. Easy Rider na kami lang yung magkasama. So kanina pa kami nagmumotor from Manila. Talagang sobrang traffic lang sa Valenzuela hanggang sa Bulacan. Pero okay lang. Kaya dito na tayo nakapag video dahil medyo maluwag na. Saka gusto ko rin makita niyo yung daan. So pupunta tayo ngayon ng Tarlac. Pero hindi ko pa sure kung ano yung exact location ng pupuntahan namin. Sabi lang sa akin ni Mrs. Easy Rider is parang ginagawang resort daw yun. At nagtatayo tayo ngayon ng tent. First time natin itong gagawin. At ngayon, kung mapapansin nyo sa likod natin, ayan. Oh, ayan. May dala-dalang isang tent si Mrs. Easy Rider dahil mag-overnight kami. So susubukan namin yung ganitong adventure naman. Alam ko medyo masaya rin to. Malay natin pag nagustuhan namin to, lagi namin gawin. Okay, welcome to Bulacan Resort. Ibig sabihin yan, mapapasubo si Puti sa konting paliguan or konting lusong. Ay, sana naman wag masyadong malalim yung resort nila. Okay. Hindi na yata ito nawawala. Oo, ito, linaw ng tubig. Okay, dandan kuya, matalsikan kami. Alright, okay. Yun. Sige, laglag kong laglag kuya. Yan, laglag kong. Tingnan mo mga idol. Nandito tayo. Sige, salubungin niya ako. Laglag kong laglag. Kunti na lang, magaling si Easy Rider. Tumataas sa palindan dito kaya ang laki ng inano nila itinaas. Uy, si kuya nagsiswimming Kuya, kamusta dyan? Swimming sa Bulacan. Pero tumataas na. Hindi na siguro babaha rito sa mga susunod na panahon. At sana naman itong kalsadang ginawa nila ay maging matibay na talaga. Okay? Yeah! Bengkeng! Yun, pasikat. Pasikat tayo rito sa Giginto. Okay, nakapasok na rin tayo sa wakas. Oh yes, nabawas-bawasan yung ating burden yung burden natin sa kalsada is nawala-wala. Bago ang lahat, pakainin ko na muna ang aking misis at kawawa naman, kanina pa niya hawak-hawak yun. Yun, yung tent na yan.
living satisfied. Yun, nasa Malolos, Bulacan pa rin tayo mga idol. Ang Battle Hunger nga pala is located at Barangay Dakila, Malolos, Bulacan. So bali napanood ko lang yan sa Idol Boy first time natin. Nung napanood ko ito sa channel niya, nag-crave ako. Kaya sabi ko, once na napadaan ulit kami na Malolos, Bulacan, is pupuntahan namin yan ni Mrs. Easy Rider. So tama-tama, gutom na kami. At yun ang naisip kong puntahan ngayon. Speaking of Malolos, Bulacan nga pala, nandito rin ang J3D Apparel, na kung saan ito yung suot natin. Salamat nga pala J3D. Yan. At ang J3D Apparel din nga pala ang gumawa ng Easy Rider TV merch natin. So pag sinabing J3D, alam naman natin yan, quality yan, di ba? Thank you Sir Dan dito sa jersey para sa amin dalawa ni Mrs. Easy Rider. Solid to. Ano mga iniintay nyo mga idol? Kung naghanap kayo ng quality shirt or jersey, andyan po ang J3D. J3D Apparel. Time check is 5 PM na. Medyo natagalan tayo dun sa Battle Hunger. Napasarap yung kain natin ng mga burgers nila na nagsasarapan. Oh, bibilis. Lubok na nga, ang bibilis pa. So estimated time natin makarating tayo sa Mahogany Hills Tarlac is around 7 PM. Hindi ko sure kung anong oras tayo talaga makakarating, pero sa tingin ko gabi na. Ang good thing lang dito sa naging biyahe natin is hindi tayo sinabayan ng ulan na usually kapag ganitong panahon, ganitong oras umuulan na. Maganda to, magandang pangitain to. Hindi tayo magkakapote sa daan. Yehey! Ay! Ganito yung kapalaran dito talaga sa Pampanga. Ano ba yan? Ito na yung sinasabi ko. Siksikan na yun, oh, gabuhok. Sige. Ay nako, buti na lang. Pasalamat na lang din tayo kasi ginagawa yung kalsada. Pero grabe, ito yung na-experience sa mga taga dito araw-araw, yung mga biyahero. So, mahirap din, lalo na kung maulan. Tingnan nyo ito, ang putik na ito, puro putik. Sana matapos na to para mas masarap na mag-rides, di ba? Mas masarap mag-rides kapag maganda yung kalsada at hindi maputik. Siguro mas lalong parusa ito sa amin kung umulan ngayong araw. Ganito ba talaga dito? Magandang pangitain to. Ibig sabihin, pag malapit na tayo sa Tarlac, nandun na yung sinasabi nating straight. Pero hindi na tayo makakahataw nito kasi paggabi na, 6 PM na rin. Kaya mas lalong takbong pogi tayo nito kasi mahirap. Kung kailan malapit lang yung pupuntahan mo, saan nga pa madidisgrasya, diba? Kaya samahan natin ang pag-iingat dahil bukas pa. Marami pa tayong pupuntahan. Okay, nandito pa rin tayo sa San Fernando kasi gahe kami ng biyahe ni Mrs. Easy Rider. Hindi namin alam, wala pala kaming pera. Magpapagasana ako kaso wala na laman yung aming wallet dahil yung pera ko natitira. Pinahid na namin din sa Battle Hunger nung kumain kami kanina. Naghanap pa kami ng bangko na pwedeng utangan. Joke lang, nag-withdraw muna kami kasi wala na pala laman yung wallet namin. Siguro mga may ilang oras pa tayo rito para bumiyahe, makarating sa Tarlac. Sige, punta na tayo. Yan, touchdown. Nandito na tayo sa Sindalan, Pampanga. Time check is 6:28 PM. Ginabi na talaga tayo. Siguro meron pa tayong mga 25 kilometers na lang. Nasa destination na tayo. Nandito na tayo sa Tarlac. So far so good pa rin naman yung ginagamit nating motor. Parang wala lang. Sa bagay, sanay naman talaga si Puti sa ganitong biyahe. Shing shing! Nandito tayo ngayon sa Angeles, Pampanga. Parang ang daming Korean dito. Ano to? Kala ko nasa Korea na kami. Kakamotor namin. First time namin dito ni Mrs. Easy Rider na makapasok sa Angeles, Pampanga. Parang ka na lang nasa ibang bansa. Barangay Anunas, Korea Marine Corps. So may Korea Marine Corps in the Philippines Federation. So Clark International Airport, going left. Oh, na-invade na tayo ng mga Koreano. Papasok ko dyan?
Ano ba itong pinasok namin? Hindi ba alam yung daan? Naliligaw ako sa Korea, Vincent. Ngayon lang din ako napadpad dito sa Clark. Hindi ako nagagagawi dito eh. Ang ganda pala rito sa ibang bansa ah. Kamotor natin nakarating tayo rito. Okay, wow, ganda rito sa Clark ah. Pasensya na po kayo, ngayon lang kami nakapunta rito. Yeah boy. Okay, nandito na tayo sa Sacobia Bridge, Tarlac. So, dinaanan natin yung Clark saka itong Sacobia Bridge. Ito na yata yung boundary nila. Ngayon, nasa Tarlac na tayo at nandito ka pa lang sa bridge ay may overlooking ka na ron. So siguro hindi lang natin mapapansin sa camera kasi sobrang dilim ng paligid. Pero okay din pala. Saka ang inagandahan dito, napakalamig ng hangin. Lamig ng simoy ng hangin. Dito na kami sa Bulubundukin. Umakyat kami sa Bulubundukin. Ang taas. Nice. Ito po yung may-ari ng Mahogany Hills na nag-imbita sa amin dito. Yo, what's up? Nakapagtayo na tayo ng tent. Silipin niyo ang aming napakagandang mansyon. Dito tayo ngayon magpapalipas ng gabi sa Mahogany Hills. So, tama nga naman, kita mo yung buong Clark doon. Bale, itong tent na to, dala-dala namin to, pati itong aming airbed para hindi tayo humiga sa lupa, sakit sa likod eh. The way you make me feel is precious. I want this feeling forever. Ang gara. Oh, I'll never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I Good morning! Sarap na tulog namin dito ni Mrs. Rider kasi sobrang lamig dito kagabi. Ito yung sinasabi ko sa inyong view kagabi. Napakagandang pagmasdan. Ito siya oh. Ito, kung sana napapansin natin sa GoPro natin. Ito, buong Clark na yan. At yung tulay na madilim na dinaanan ko kagabi, ito yun. Papunta rito. Itong experience namin ito, maganda to. Naghahanap din kami talaga ni Mrs. Easy Rider ng nature trip. Hindi lang yung puro pagmamotor yung ginagawa natin. Pupunta tayo kung saan sa city. Masarap yung makapag-explore tayo ng ganito. Oh, it's like we were meant to be lovers. All I wanna do is feel you on my skin. Oh, let this feeling take me over. The way you take your time makes everything better. You were just on my mind. Now here we are getting together. Oh, yeah. Gotta tell ya, I gotta tell ya, I wanna Oh love my ya, God. I wanna love ya. Adventure. So come Ayan. on over, I wanna touch, kiss Yeah. you. The way you make me feel is Oh. precious. I want this feeling forever. Oh, I'll never be the same. Can't believe we found something this good. You're all I ever wanted. Gotta tell ya, I gotta tell ya. Ito yung mga Aita, dito sila nakatira. Ito komunidad nila. Wala naman tayong dapat ipag-alala dahil mga mababait naman sila rito. Nakikita na namin yung Paradise Ranch. Approaching Paradise Ranch. So, oh. Ano pong meron dun? Marami po ito picture sir kasi nakikita niyo po overlooking po siya. Meron po tayong Little Baguio, Botanical, Butterfly Garden po. Nice. Okay, napaka-approaching naman nila. Kailangan makabelo ng ating lining. Sinisira ni Mrs. Easy Rider yung ano, yung Easy Ride ko. Ikaw nga'y bagong gising pa lang ako, niyaya mo na ako dito, may muta-muta pa. Oh no ko, ako po yung naggaya. Bagong gising lang kami. Kailangan ko yata ng ATV. Ayan. Bunny World. Ito parang mini to mga idol, itong ranch na to. Doon sa kabilang part may mga turista
Ibig sabihin, dinadayo rin talaga to at medyo nakikilala na ng iba. Bale, ito first time namin dito. Sabi ni Kuya, dyan lang naman daw yung rough road. Hanggang saan? Pagdating daw doon, sementado na. Asan yung semento? Alam mo naman sila, pag nagsabi silang nandyan, malapit. Yung malayo sa kanila, malapit lang. Hello po, good morning. Baka may mga mutang daw. Okay lang yan. Sige. Dapat ganyan pag bagong gising. Yan na nang muhila-hilamos, larga na agad. Baka may ano pa tayo. Okay lang yan. Nakapantulog. Okay lang yan. Pa naman sa muli. Okay, akit na tayo. Maalala nyo, sabi ni Kuya kanina, may mga view rito na pwede nating makita. Pwede tayo mag-sightseeing. May tinatawag din silang Little Baguio. Large botanical. Akyat. Oh my gulay! Woo! Nice! Ito na nga pala yung sinasabi. Ito may Little Baguio pa sa taas. Ayun, no? Kulay. Oh, di ba mga idol? Ito ang makikita naman natin dito. So mamaya aakyatin natin yung tinatawag nilang Little Baguio. Yun nga lang, hindi rito makakapasok ang motor natin. So iiwan natin dito yung motor. Nakakalibang naman dito. From dito malalanghap mo yung amoy ng ano talaga, kagubatan. Hindi ko akalain na ganito kaganda pala yung lugar dito. Butterfly. Fly, fly, fly. Hindi na pwede rito yung ating motor, kaya iniwan na lang natin dun. May mga ganito siya, katulad dun sa Baguio. Gusto mo ng nature trip tapos ayaw mo maglakad. Ano yan? Hiking to. O kaya nga, kahit na nature trip pa rin ito, dahil nasa nature tayo. Kami lang ang special guest dito kasi walang tao rito ngayon. Siguro dahil nung nag-pandemic hindi na masyadong napupuntahan to ng mga tao kasi medyo may kalayo at saka makikita nyo rin naman yung estado ng daan niya. I love gazebo! Nakakatakot na umakyat dito. Ano kaya? Sarap din pala paminsan-minsan yung ginagawa yung mga ganitong bagay. Bukod sa pinagpapawisan ka ng matindi, nawawala pa yung mga acid sa katawan mo, lumalabas lahat. Minsan si rider natutuwa sa mga ganitong lugar eh. Ay, bakit kaya ito yung umakit nakakapagod? Ba, may pinapako yata rito ah. Ay, mga nagbabike umaakit dito. Ito dating kubo na to, pinarerentahan to. Free na lang siya ngayon, pwede ka nang tumambay. Wow! May exist pa dinosaur dito. Si Lolong nandun sa kabila. Puntahan natin si Lolong. Aba? Ikaw yun? Aba? Ang isa sila. So far, halos naiikot na namin itong buong lugar. Kanina pa kami naglalakad dito. Itong tapat naman itong Mamanitas Garden ay tinatawag nilang botanical. So,
mag-iingat kayo rito kasi medyo matapang yung bantay. Yung gagawa ng kalokohan. After namin dun sa Ranch Paradise, dumiretso na kami rito sa tent tapos nakatulog ako. Yung babalik agad sana kami ng Manila, hindi na namin nagawa kasi ang sarap dito, ang lamig. Kaya ngayon, late na kami makakaalis. Late na rin kami makakarating ng Manila tapos nakakatakot pa ron. Parang ang lakas ng ulan pabalik. Siguro prepare na kami tapos alis na tayo. Habang natutulog nga pala ako kanina, si Mrs. Easy Rider hindi natulog. Hindi ko akalain na meron siyang gagawing kakaiba habang wala ako sa piling niya. Tapos nagulat ako pagising ko, ang dami-dami niyang abubot at ito yun. Ayan oh. Ano nga tawag niya, siling demonyo ba to? Ayan. Umakyat daw siya sa puno, ito naman yung kinuha niya, puro kalamansi. At hindi ko maintindihan kung anong gagawin namin dito sa limpak-limpak na puso ng saging na ito at nagkapaya na ito. Bigat-bigat na nga ng dala namin, nadagdagan pa ng, ano ba ito, magtitinda sa palengke. Siya, problema ko yan kung paano ko sasakay sa motor. Ako nang bahala dyan. Sige, prepare na kami.